Sa video ito, pag-uusapan naman natin at ibabahagi ang mga ilan sa mga tips at paraan kung paano masosolusyonan ang lumalalang away at nanlalamig na relasyon. Lahat ng ibabahagi natin sa video ito ay base lamang sa aming pananaliksik at sa mga iilang karanasan na din. Sa huli, kayo pa din naman ang magdedesisyon kung susundin nyo ito. Kayo naman ang nakakaalam kung anong klaseng relasyon ang meron kayo. Bahagi na ng isang magandang relasyon ng isang mag-asawa o ng mag-partner ang mga away o diskusyon. Ngunit kung tumitindi na ang inyong bangayan at nawawalan na kayo ng respeto sa tuwing kayo ay mag-aaway, kinakailangan na itong aksyonan agad kung nais niyo pang isalba ang inyong pagsasama. Ayon kay Dr. Angelo Subida, isang clinical psychotherapist, sabi niya normal ang pagkakaroon ng pag-aaway. Sa katunayan, hindi pa daw sila nag-aaway ay nag-aaway na sila. They have the different backgrounds. May mga bagay na hindi talaga sila magtutugma. Normal lang at natural na nag-aaway. Ang isang normal na away ay madalas na mayroong paring matatamis na palitan ng mga salita sa kabila ng di pagkakaunawaan. Nananatili pa rin ang respeto at pagmamahal habang nakikipag-usap sa partner. Ngunit sa kabilang banda, kapag mayroon ng lumalabas na masasakit na salita at tila ba madalas na itong nagaganap, ito na yung tinatawag natin na away na makakapinsala sa isang relasyon. So pag nangyari yun guys, at pag nangyari na yung mga ganitong bagay, ito na yung mga dapat nating gawin. Ang unang dapat gawin ay mainam na alamin kung ano ang sanhi ng mga away na ito. Mayroong dalawang maaring pinagmumulan ng malalang away. Ito ay tinatawag na personal source at ang relationship source. Ang personal source ay ang pagkakaroon ng asal na nakakasira sa relasyon. Ito ay maaaring pagiging galit sa sarili, sa partner, sa trabaho, sa bahay, o di naman kaya ay maging sa pinanggalingang pamilya. Samantalang may kaugnayan naman sa dynamics ng relasyon ang relationship source. Ito ay kung napapabayaan na ang relasyon at nawawala ang komunikasyon at intimacy ng mag-partner. Ang pangalawa na maaari mo ring gawin ay pag-usapan ng mahinahon kung paano ito susolusyonan. Kapag natukoy nyo na yung sanhi ng mga away, mas mabuting pag-usapan ito ng mahinahon upang hindi na rin lumala ang mga di pagkakaintindihan. Pero dapat siguraduhin yung nakakatulong sa inyong relasyon ng inyong mga sinasabi. Sabi pa ni Dr. Subida, they have to make sure na yung lumalabas na mga salita na galing sa kanilang bibig ay nakaka-construct or nakakatulong sa kanilang communication. Pangatlo, hindi rin dapat inahalungkat ang mga dating pinag-aawayan na at huwag hayaang magtagal ang problema ng hindi naaayos. Maaring kaya daw nauungkat ang mga dating pinag-aawayan ay dahil sa hindi nare-resolve ng maayos yung issue. So kaya ang nangyayari, inananatili yung sakit bilang unprocessed pain. Madalas na nangyayari ito kapag may umiiwas sa pagresolba ng problema. Halimbawa nito guys ay yung paghingi na lamang ng tawad upang makapag-ayos agad kahit hindi naman nila naiintindihan bakit sila nag-aaway palagi. So yun na ngayon guys, no? Kapag talaga hindi mo inalam yung ugat ng pinag-aawayan nyo at pag palagi mong sinusumbat yung mga dati nyo pang napag-awayan, meaning talaga hindi nyo naayos ng mabuti yon. So, hindi sincere yung pag-aayos nyo, ibig sabihin nung ganon. So, ngayon, mas mainam talaga na isolve nyo ng maayos yung problema nyo kapag kayo ay nag-aaway. Wag lang yung sorry na lang and then wala na, diba? Pang-apat, listen to the action of your partner, not to his or her words. Kapag ganun ang nangyari at nakasanayang nagsusorry ang partner kahit hindi pa alam ang ikinasusori or hindi naman nagbabago, hindi sincere yun guys. Kapag ganun ang nangyari, mainam na may gumawa ng hakbang isa sa mag-partner upang ito ay maayos. Panglima, huwag matutulog ng may dala ng sama ng loob or masama pa yung loob sa iyong partner. It's a basic principle guys, para hindi na lumala at hindi na mag-pile up ang sama ng loob, huwag nang itulog at ayusin nyo na to agad-agad. Pang-anim, suyuin ang iyong partner sa pamamagitan ng pagtukoy sa love language nito.
Kung nais mong magkaayos kayo ng iyong partner, maaari mo siyang suyuin sa pamamagitan ng pagtukoy sa love language nito or kung paano niya ipinadarama at nararamdaman ang pagmamahal. Halimbawa, maaring nadarama niya ang pagmamahal kung nireregaluhan mo siya o di kaya ay kung pinagsisilbihan, gaya ng pagluluto or pagmamasahe. Pwede rin namang physical na lambing gaya ng mga yakap at halik at nais niya o kaya naman ay matatamis na mga salitang inuusal para sa kanya. Maaari rin ang simpleng pakikinig at pagkakaroon ng oras para sa minamahal ang solusyon upang masuyo ang iyong partner. Pangpito, siguraduhin namang tama ang timing ng panunuyo sa partner. Huwag mo muna siyang kausapin guys pagkatapos ng diskusyon nyo, no? Hayaan mo munang humupa yung tension sa pagitan yung dalawa bago kayo mag-usap para naman mas magkaintindihan kayo. Pangwalo, huwag sisisihin ang iyong partner. Kapag mayroon kayong problema, huwag nang magsisihan pa. Pag-aralan na lang mabuti yung problema upang hindi na lumala at hindi na mauwi sa hiwalayan. Subukan mo ring intindihin ang iyong partner at unawain ang kanyang panig. Kung ano ang mga bagay na may pagkukulang siya, yun ang ibigay mo sa kanya para naman ma-realize niya kung ano man ang kulang at hindi niya nagagawa sa inyong relasyon. Pwede rin naman kayong lumabas guys or mag-date or pumunta sa ibang lugar. Kapag nararamdaman mo nang lalamig na ang inyong dating mainit at nag-aalab na relasyon, yayain mo siyang lumabas guys, mag-unwind at mag-date. Puntahan nyo rin yung mga lugar na saksi ng inyong pagmamahalan dahil magpapaalala ito sa inyong dalawa kung paano kayo nagsimula at lumago bilang magkarelasyon. Pangsampo, communicate your concerns. Sabi nga, communication is the key in a successful relationship. Kapag mayroong problema, matutong kausapin ng iyong partner. Gumawa ng oras para mag heart-to-heart talk dahil walang problema ang hindi nadadaan sa magandang usapan. Matuto kang mag-initiate para makapag-usap kayo. Huwag nyo nang pairalin yung pride guys, kasi ang pride ay sabon, hindi inuugali. Number 11, remember the good times. Lagi mong iisipin kung saan, ano, at paano kayo nagsimula. Isipin mo ang mga bagay at mga problemang nalagpasan ninyong dalawa at nagpatibay sa inyong relasyon. Pwede rin naman guys na mag-take a break. Kailangan ninyong magkaroon ng personal space, hindi laging mainit, hindi laging matamis. Dumadating talaga sa point na nagsasawa tayo or nagsasawa tayo sa ugali nila kahit minsan pa nga kahit sa pagmumukha nila eh. Pero magpahinga lang naman tayo, huwag tayong bibitaw. Kung kaya pa namang isalba at ayusin, and then go for it. Pero kung ang partner mo na ang sumuko at ikaw na lamang ang lumalaban, itigil mo na. Know your worth. Panghuli, kung hindi naman kayang ayusin sa loob lang ng relasyon, huwag mag-atubiling lumapit na sa mga maaring makatulong. Pwedeng makipag-usap at humingi ng tulong sa mga kamag-anak, sa pari or pastor, o kaya naman sa mga psychologist upang maayos ang relasyon.